uuwi na rin. Makapagluto pa sa dorm. Magpag-asikaso. Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito po ay mangingisda po tayo. Pero bago tayo pumunta doon sa ating lalatagan ng lambat ng ating pamante, ayusin po muna natin itong ating pamante o lambat para pag nilatag natin mamaya ay maayos po natin may latag at mas maraming mahuli. Kasi may mga sira na rin po. Kaya kailangan ko munang tahiin yung iba. Yan. Isabay ko na rin yung aking dala. Kasi ito ay sumabit nung nakaraan na nangisda tayo. Tatalian ko na para pagka nangisda ulit tayo nagdala ay maayos na po nating magagamit. Madalas pala dito ako nag-aayos ng lambat. Dito po sa bodega nila boss o dito sa parkingan nila. Bodega na parkingan na rin po. Isahan na lang. Muli samahan niyo po ko ngayon sa ating mga gagawin ngayong araw po na ito sa ating fishing adventure. At habang tayo nag-aayos ay gusto ko rin magkwento sa inyo ng mga nangyayari sa ating buhay-buhay ba. Habang tayo may time, magkwento muna tayo sa inyo. Titignan ko saan yung mga nasira dito. Dahil sumabit ito sa lagusan. Naku, mukhang kailangan pala natin dito ng tali. Hindi tayo nakabili ng panali. Itong ating dala, kailangan nating ayusin ito. So wala tayong sinulid. Yung makapal po na sinulid, yung parang dun sa sako. So baka sa susunod na lang po ito. Ito na lang po muna ang aking ayusin. Itong aking pamante. Dahil nga yung ating lambat ay hindi tayo nakapag-prepare ng panali. Ito na lang. Dahil ito po ay may mga sabit-sabit na ganito po. Mga layak-layak. Gusto ko siyang tanggalin para mabilis natin mailatag mamaya. Ito po yung kadalasan na ginagawa ko pagka bago maglambat or pagka may free time tayo pagka weekdays bago pumasok sa trabaho or after ng trabaho. Inaayos ko na po itong aking lambat para pagka nilatag natin ayos na po siya. Gaya niyan, may mga natira-tira na sabit-sabit. Kailangan natin ayusin. Tapos dito ko dadalhin sa kabila pag naayos na. Yan. Para mabilisan natin may latag. Naputol pala ito. Yan. At regarding pala dun sa previous vlog natin, yung in-update natin yung ating bakod. Kasi may mga na-curious kung bakit ganun kamahal ang ating pinagawa. Gaya nga po ng sabi natin, hindi ko na po nabanggit kasi lahat dun yung mga talagang naisama sa gastos. Kaya naman po ganun umabot yung gastos dahil nga po nagpagawa rin tayo ng flooring sa harap ng bahay. Yun po ay medyo makapal. Bali, inabot din po yun ng ilang pirasong semento. I think mga 20 plus na sako. Tapos may mga bakal pa. Buhangin. Di plus pa yun. Bukod dun sa bakod natin, may mga ginastos pa tayo. O ginastosan. Yan, gaya ng mga PVC, yung mga inayos na ginawang kanal, yan, dinagyan natin ng PVC para isahan lang yung kanyang lalagusan ng tubig. Yan, isahan na lang yung sa CR, sa lababo, para isahan na lang po yung babagsakan ba. Kaya nagpalagay tayo ng PVC. Yun po ang ibig ko sabihin. So habang tayo nagkukwento, kape-kape muna tayo. Para mamaya po ay magising-gising tayo. Dahil gabi po tayo maglalatag.
Dahil nga po ang high tide ay madaling araw, kaya gabi pa lang maglatag na tayo. Para bukas po, maaga tayo, ay di makakapandaw tayo ng maaga. Bukas tayo maaga magpandaw, mga alas 6 po ng umaga. Yun, balik po tayo dun sa tinatalakay natin kanina. Ito, sabit-sabit. Regarding dun sa ating pagpapabakod. At yung aming lupa pala po ay 500 square meter, kaya ganun din ang nagastos. Yan. Pero kung yan ay 350 square meter, baka tapos na po pati yung harapan. Depende rin po kasi yan sa size ng lupa. Tapos kung ano yung materialis na ginamit, tsaka yung kung ilang patong ng hollow blocks, yan. Gaano katapang yung semento, di ba? Sa size po ng bakal, yan. Depende po talaga sa paggawa. So sa amin ganun po. Tinibayan na po para isahan na. Tsaka doon kasi sa likod ng bahay namin ay talagang dinadaanan ng tubig. Pagka malakas po ang ulan, yung mga galing sa taas, sa palayan, may napunta rin doon. Kaya talagang pinatibayan na namin yung bakod. Kaya talagang mapapagastos tayo ng malaki-laki. Tapos ang sukat pa ng lupa ay medyo malaki na rin. Siyempre, pag mas malawak pa ang lupa, mas malaki pa ang gastos. Mas maraming materials na makukonsumo, magagamit. Yung mga sabit-sabit oh. Sulit-sulitin ko na yung aking paglalatag dito ng lambat o pangingisda dito sa bansang Taiwan kasi wala na po tayong isang taon dito sa Taiwan. Less than a year na lang ay talagang graduate na tayo dito sa Taiwan. Magta 12 years na rin tayo. Kaya sulit-sulitin natin yung pag-stay natin dito sa ating huling mga taon. Yan, dito sa Taiwan. Dahil dito po hanggang 12 years lang ang maximum ng isang factory worker dito sa Taiwan. Pag naabot na natin yung 12 years, goodbye Taiwan na. Yan. Sa lahat po, required po yun sa lahat ng OFW dito sa Taiwan. Except pala yung mga skilled, gaya ng engineers, mga teachers, mga supervisor, mga ganun. Except po sila. Sa amin lang po mga blue collar kung tawagin, or ordinaryong factory worker. Yan. Kaya tayo, malapit na rin tayong graduate. Kaya sulit-sulitin natin ang ating pangingisda dito dahil darating ang araw, mamimiss po natin ang Taiwan, especially sa ganitong mga fishing adventure. At ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Simula noon hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo, patuloy na nanonood, nagko-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog for the past 6 years. Almost 6 years na rin pala dahil nag-umpisa tayo mag-vlog ay 2020. July tayo unang nag-vlog noon. Tanda ko pa yun. Yan, July. Pandemic po. Doon tayo nag-umpisang mag-vlog dahil nga po nawawala po kami dati ng pasok. Pandemic. Hanggang ngayon, 6 years na. Nandyan pa rin kayo patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga susunod pa na kabanata ng ating fishing adventure or vlogging career, yan. Unahan ko na po ng pasasalamat. Maraming salamat po sa mga susuporta pa at sa patuloy na sumusuporta. Yan, thank you po sa inyong lahat. Yan. Kung di dahil naman po sa inyo ay wala naman tayo dito sa pagbablog. At uulitin ko sa mga bago pa lang dito sa ating channel, itong fishing adventure po, ito po ang aking ginagawa tuwing day off ko or pagka meron tayong available na oras, pagkalabas sa trabaho or before magtrabaho, nagpi-fishing pa rin tayo basta may oras. Yan, gaya ngayon, kakalabas ko lang po kanina sa trabaho, so ngayon ay gabi na rin. Maya-maya siguro mga alas 9, before 9, maglatag na tayo. Dito naman po ay safe kahit na gabi, wala naman pong problema. Doon naman sa nilalatagan natin ay hibas po. Talagang walang tubig pag naglalatag tayo. Purong buhangin ang lalatagan natin.
Pero pag nag high tide naman doon, mataas naman po ang tubig. Talagang sobrang taas. Pag naglalatag tayo, hibas, ibig sabihin low tide na low tide, wala pong tubig. Pagka nagpandaw naman tayo kinabukasan or bukas ng umaga, low tide na ulit. Kasi chinitsyempuan talaga natin yung low tide, high tide, low tide. So itong lambat natin, ilalatag natin ng low tide, papa-high tide din natin ng madaling araw. Tapos bukas ng umaga, low tide ulit, doon natin papandawin. Yun po ang ibig kong sabihin. Para hindi tayo naalusong sa tubig, di ba? Tsaka para hindi rin delikado. Yun po ang ginagawa kong diskarte. Biyaya naman ay nakakahuli naman tayo, hindi pa naman tayo nasisiro sa ating pamamanti doon. Yan. Meron man, pa isa-isa, dalawa. Hindi lang natin alam ngayon kung makakahuli tayo ng marami. So sana makahuli tayo ng marami. Para meron tayong pang budget. Pang ulam-ulam. At syempre, makagawa na rin tayo ng pang-vlog natin. Pang-content. At regarding ulit dun sa ating bahay, so dahil nga less than a year na lang tayo, baka hindi ko po muna ipagawa. Mag-iipon muna tayo ng ating pang for good kung sakali. Yan. Kailangan muna natin mag-ipon-ipon bago mag for good. Dahil hindi pa sapat yung ipon natin sa ngayon. Kaya kailangan kumayod pa ng kumayod. Tsaka na lang ulit tayo magpagawa ng bahay. O ituloy po yung mga hindi pa tapos. Gaya ng kusina o dirty kitchen. Yan. Mga cabinet sa kusina. Tsaka na po muna yon. So sa ngayon, focus muna tayo sa ating goal. Ang mag-ipon bago mag for good. Yun po muna. Kasama ang aking pamilya. Yan. So napapahaba na yata yung ating kwento. Medyo mahaba na yung oras. So ayusin ko lang po muna ito bago tayo lumabas. The next day. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay magpapandaw po tayo ng ating pamanti o lambat. Bumalik po tayo dito sa spot kung saan po tayo naglatag kahapon. Nandito po muli tayo. I hope na marami po tayong nahuli para meron na naman po tayong pang ulam-ulam. Dito po tayo sa pinakababa naglatag. Malapit po dito sa may natitirang tubig pagka nag-low tide na. Nandito na pala tayo, malapit na po. Ayan. Dito natin tinali yung ating lambat sa mga sako. Meron kayang nahuli si Ren TV. We'll see, tignan natin. Ito na po yung ating lambat. Ayan. Wala dito ah. Nagkapalupalupot yung lambat natin ah. Wala yatang nahuli. Puro yata basura. Ito meron dito. Kaya lang kahoy. Ayan oh. Ay meron dito sa dulo. Meron pala dito. Ayan may bugaong na oh. Bugaong. Meron pa dun oh. Yun oh. So tanggalin ko lang muna ito. Unahin natin. Yan na, unahin natin ito. Oops. Uy. Malikot. Pakihinaan na lang po yung volume ng ating pinapanooran pagka masyado pong malakas ang hangin para hindi po masakit sa tenga. Baka na natin sa ulo. At ito ay may karayam sa magkabilang gilid pagkao. At least hindi po tayo ngayon zero. Meron na tayong huling isa. Doon may nasisipat pa ako mga bagaong din. Lagyan natin dito sa ating lagayan. One down.
Dito po natin sa mga sako tinali itong ating lambat. Sinubukan natin. Meron naman pong mga nahuli. Ayan o, meron pang alakaak doon o, croaker. Golden croaker daw yung ganun tawag doon. So tignan natin. Yan. Ito alakaak. Oops, oops, oops. Kasama pang basura. Oops. Ano malikot? Huli ka na. Oops, alakaak. Ganda po ng panahon ngayon. Natin. Kaya po pala dito tayo palagi naglalatag. Dahil dito po ay talagang madalang po tayo masiro. Dahil dun sa kabila, naglalatag po ako dun sa bangusan, kaso wala po tayong mahuli ngayon. Ayan, may mga bugaong ulit. Tapos croaker, thank you Lord. Meron na naman tayong pang ulam. Croaker fish. Ayan. Kasabit-sabit lang siya oh. Kapalapalapot. Ayan oh, croaker fish. Ayan. Thank you Lord. May talsik pala yung ating lens. Ngayon po pala ay may pasok ako. May pasok tayo ng alas 8. Nagahan ko lang po talagang magpandaw. Ang oras pala natin ngayon ay alas 6 na po siguro. Mabilisan lang naman magpandaw. Tapos naglatag tayo kagabi. Sabi ko kuha lang tayo ng pangulam. Bagaong. Pang ulam-ulang, pang sabaw, pwede. Pang prito. Ito, meron pa dito. Bagaong ulit. Ayan o. Malikot. Parang masarap ngayon mag sinabawan, gawa ng malamig. Paiba-iba po ngayon ang weather, minsan lalamig, minsan iinit. Lalo na pagka umaga, malamig pa rin po dito sa Taiwan. Pumapalo pa rin siya ng 18 degrees. Ayun, ito magpakuha. Minataan niya yung lambat natin ah. Yo, tanggal na. Hawakan natin sa ulo para hindi na pumiglas-biglas pa. Lagyan natin sa ating lagayan. Bagaong. Ito pa, meron pa po dito. Uy, another croaker fish. Ayan oh. Nagkapalupalupot siya. Pinalupalupot niya. Another croaker fish. Golden croaker daw ito kung tawagin. Tanggalin na natin. Oops, yeah. Oops, yun, tanggal. Croaker fish, malaki-laki po ito. Masarap itong pang sinabawan. Malasa. Nakarami na tayo. Saglit lang na paglalatag. Pagbalik natin may pang ulam na. Tinatag lang natin ito kagabi ay wala pang 15 minutes. Ito alaka ako. Kaso wala na yung kanyang mata. Kinakain po siya ng butete. Pero yun ay pwede pa. Tanggalin lang natin tong tela. Kapulupulupot lang siya eh. Another croaker fish. Ibang breed naman po ito ng croaker fish. Ito meron pa rin. Ayun oh. Another pagkaong. Galin ulit natin ito. Ano kayang masarap na luto ngayon?
Tingnan natin kung ano masarap na recipe dito sa ating mga nahuli na isda. Oops. Malaw-galaw pa. Madali tayo ng gilid. Ayan o. Ito po kasi may parang crayom sa magkabilang gilid eh no. Pansin nyo yan o. Ang talas o. Pagka yan ay naglilikot, matutusok po yung kamay. Pag nasusok, ang sakit. Parang ang tinusok ng karayom. Kahit na nakagwantes, matutusok at matutusok pa rin dahil sa talas. Dito natin tinali oh, sako dyan. Ito meron pa dito, another bagkaong. Saglit lang po nagpagpapandaw, mabilisan. Itong lambat pala natin ay 60 meters lang po ito, kaya pagka hindi ganun karami yung huli, mabilis lang po tayo nagpapandaw. Ayan o. Palupot siya. Balik natin. Ayan. Bagaong. Another bagaong. Oops, nagwawala. Ito pa, bagaong ulit. Malapit na po tayo dito sa dulo. Gaya nga nasabi natin, 60 meters lang po itong lambat natin. Tsaka mabilis lang din pong tanggalin. Hindi rin naman ganun karami yung huli natin. Sapat lang. Minsan inaabot rin tayo ng matagal dito, depende po sa huli. Ngayon ay hindi ganun karami, tama lang pang ulam-ulam. At sumikat na rin si Haring Araw. Ito na po ang ating mga nahuli oh. Saglitan na pagpapandaw ay nahuli tayong ganitong isda. Dito po ay wala na. Yan. May basura pa oh. Wala na po dito, sa dulo na tayo. Mamaya po linisin natin yan lahat. Gawa lang akong thumbnail. Pag thumbnail natin. Ayan oh. Boost natin yung ating mga nahuli. At least hindi po tayo na zero. Meron pa rin tayong pang ulam. 2, 4, 6, 8, 10. Tamang tama, 10. Yan o. Biyaya, may mga croaker din tayo nahuli na ganyan o. Yun o. Oops, malikot ang bagaong na ito. Gustong manakit. Makauwi na rin, makapagluto pa sa dorm, makapag-asikaso. Delikot. Oops. Oops. Ayos, thank you Lord sa mabiyayang araw. Nakahuli na tayo ng ating pang-ulam. Ayusin ko lang muna itong ating lambat, iligpit na po natin para maayos na po, dahil mamaya po ay may pasok pa rin ako. Sumaglit lang tayo dito, saglit lang na pagpapandaw. Ngayon po ay nasa dorm na ako. Magluto naman po tayo ngayon. Iluto po natin yung ating mga nahuli, tsaka yung nahuli ko po kahapon isama ko na rin. Magpaksiw tayo sa gata. Ito na po yung ating mga isda. Tapos meron din tayong gata dito. Ihuli na lang po natin ito. So ipaksiw muna natin itong ating mga isda. Lagyan na natin yung ating bawang sibuyas tsaka luya. Ipailalo na natin. Ilagay na rin tayo ng konting tubig. Mas masarap kasi pagka nasa ilalim yung ingredients. Ihuli natin yung sili. Tapos yung ating mga isda, ibuhos na rin natin. Sari-sari po yan. Bagaong, alakaak, sari-saring isda.
Siling verde. Lagyan na rin tayo ng paminta. Asin. Pampalasa. Tapos maglagay po tayo ng konting mantika. Tsaka ang huli nating ingredients, suka. Paksiw muna natin ito. Ayan. Isalang muna natin ito sa mahinang apoy. Habang tayo nagluluto, inasikaso ko lang po yung aking mga gamit na nagamit. Ilagay na po natin yung ating gata. Kokomama, baka naman. Ilagay na po natin ito. Hindi na natin linagyan ng tubig kasi may tubig na po yung ating paksiw. Baka magtubig lalo. Ito po yung nabili natin sa Pinoy Store. Ang presyo nito ay 35 NT. Yan. Kung sa peso ay nasa 52 pesos. Hindi na po natin yan haluin, baka madurog. So ngayon, pakuluan pa ulit natin sa mahinang apoy. Ngayon po, iluto na po ang ating isda. Ayan na po ang ating paksiw sa gata. Nasaray-sari pong isda. Ngayon po ay kain na tayo bago tayo mag-umpisang kumain. Tayo muna ay mag-pray. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa hirapan. Basbasan niyo po ito na ay magbigay sa aking physical na pangatawan ng kalakasan. At ganun din po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw in Jesus' name. Amen. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo po kumain sa ating pagkain. Paksiw sa gata. Sabi yung pinaka-sauce niyo. Sari-saring isda. Ooh. Let's eat. Wow. Manamis na miss ang lasa. Wow, the best. Isda. Woo. Thank you Lord. Sa mabiyayang panguhuli. Nakahuli po tayo ng pangulam. Kapon nakahuli rin po tayo doon. Napakalasa ng bugawang na ito. Wow, ang taba. Latag-latag lang tayo sa gilid ng dagat. Makakahuli na po tayo ng ating pang-ulam. May budget na po tayo ng ilang ulaman. Makakapag-share pa tayo. Biyaya. The best ang isda. Ito naman, alakaak. Papakin natin itong sili. Kain na rin po kayo, saluhan niyo ako. Ay, nagutom. Thank you Lord.